Patuloy ang pagbabantay ng militar sa mga kampong nabawi nito mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Ito ay upang mapigilan ng BIFF na makapaglunsad ng panibagong karahasan sa nasabing lugar. Si Waywaya Makalma ang ating tagapagbalita. Patuloy pa rin nagsasagawa ang militar ng clearing operations sa Maguindanao. Gayunman, sa araw na ito, wala pang naitatala ang militar ng panibagong pagsabog ng mga tinanim na improvised explosive device ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sa kabila niyan, siniguro naman ng militar na patuloy nilang babantayan ang 4 na kampo ng BIFF na kanilang nakupkob kamakailan. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, para masiguro na hindi na babalikan ng miyembro ng BIFF ang kanilang kampo, nagtayo na ang militar ng isang detachment. We will stay, yes. We will set up, yes. Set up our own presence in the area. We are now occupying all the captured camps, and that we are continuously clearing. This is also that we know that the BIFF members who were not involved in the actual battles may still be out there, so it's important that we clear the area, especially of IEDs, like what happened yesterday. There are still IEDs present, so a crucial part of our follow-on operations is clearing the area of IEDs and enemy combatants. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng militar kung gaano karaming IED ang tinanim ng grupo. Kaya naman hindi titigil ang militar na hanapin at ihain ang mga warrants of arrest sa mga miyembro at maging sa kanilang leader na si Umbracato at Muhayden Animbang. Samantala, hindi manggagaling sa militar ang pagbibigay ng mga patong sa ulo, lalo na ang mga kilalang leader na pinaghahanap ng batas. Pero malaki ang tulong nito at pulisya dahil mapapabilis ang paghuli sa mga kriminal. The Armed Forces of the Philippines are in a position to offer a bounty. I think that is purely the Philippine National Police or the Department of Justice can do. But we do believe that putting a bounty will greatly help in the speedy capture of those leaders that we're after. We will get more information and we can get more leads in order to be able to capture them. Sa ngayon, tanging si Amiral Umbracato pa lamang ang pinatawan ng patong sa ulo ng 10 milyong piso noong naghasik ng gulo ang kanyang grupo noong 2008. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.